O, ito. Ayan. O, ito. Diba? Lintik ng mga tirada ngayon ng mga DDS. Pamumuliti ka, si BBM may makasalanan, si BBM nag-umpisa. Yan ang tirada ng mga DDS ngayon. Ang tanong, sa mga nangyayari, hindi ka naman siguro bulag. Hindi ka naman siguro pipi, hindi ka naman siguro manhid. Hindi ka naman siguro tanga tulad ng mga DDS. No? Sino ba talaga? Ito personal opinion natin to ha. Hindi professional opinion to ha. This is a personal opinion. May kanya-kanya tayo. Positibo man o negative, tatanggapin natin yan bilang isang demokrasyang mga tao. No? Eto, base sa iyong personal na opinion, sino ba talaga sa mga kampo, Duterte o Marcos, ang tunay na namumulitika? At bakit? Ayun yung magandang katanungan doon. Siyempre, naumpisahan na lahat maliban kay Spokesjet. Yung umpisahan natin kay Spokesjet. Okay. Ang para sa akin, namumulitin ka talaga itong mga Duterte sapagkat napaka makasarili sila at saka hindi sila nag-iisip ng kung ano ang ikagaganda, kung ano para sa ikagaganda at kabubuti ng ating bayan. At itong mga to, mga nuknukan ng mga pagkasinungaling, mga hidhid na to, mga putang ina to, mga diablong, mga demonyo, sinungaling, puro kayo mga kalokohan. At saka tingnan nyo, kung namumulitika si Pangulong Marcos, di sana wala siya sa India. Sana nakikialam siya sa impeachment, but he's not like that. He leaves it up to the natural to the justice system. At saka sa pamumulitika, ito ay pinakikita sa pamamagitan ng paglalantad ng dumi ng pamahalaan na hindi totoo, kundi mga gawa-gawa lang nila, mga ilusyon na mula sa kanilang mga bulok na pag-iisip, puro mga malicious, mga vicious. Kaya ang talaga namumulitika itong mga Duterte to. Kita nyo, si Baste, kung umasta, kala mo'y maton, hindi siya maton. Siya? Siya ay isang marikon dahil babakla-bakla to sa away eh. At saka, mahilig humamon ka o. At saka itong si Digong. Digong, mahina ka na. Mahina ka na, deflated yung buto mo. Nakukuha mo pa rin na puro babae. Wala mang magkakagusto sa'yo, mukha kang mabahong daga. Sus Mariosep. Kaya, sa madaling salita, pati ang iwas ni Sara sa mga katanungan tungkol sa kung saan niya nadala ang salapi, yay nagpapakita na sila talaga namumulitika dahil mahilig silang mamaligtad ng kanilang kapwa, gayong sila talaga ang may sala. Yun po. Okay. Sir Arvin. Sino namumulitika? Sila. Hindi naman tayo, sila. Kita naman natin. So, kinapo natin, sila po nagtatrabaho. Kinapo natin, isang trip lang, may inuwi mga posibleng investment sa kikitain ng gobyerno po natin. Sino ba namumulitika? Sino man namumulitika? Sila. Sana, yung mga grupo po nila. Why? Ito masabi ko talaga, ano ba ginawa niya for the past, yung kay mga so-called personal, not state visit, personal visit po sa iba't ibang mga bansa. Meron ba siyang pinasok na, na bagong investment sa atin? I think, baka pinasok yan, bagong galit ng mga galit na Pilipino sa gobyerno natin. Mayroon ba siya mga bagong ikanga na bagong pamaraan para sa mga, sa ating mga sa bayan-bayan? Hindi. Pinasok niya mga bagong nilaso na utak ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa. Malimit po yung mga OFW. Sa halip na sila, magtrabaho nila, i-mind yung kanilang mga tao, kanilang mga pamilya, dahil sakit po sila doon, sa pagkasama ng pamilya nila, ano ginawa nila? Iniintindi pa nila ang problema ng mga sarang mga Duterte. Yan ang, sino man ang politika. Bayan, I believe so, kayo na po ang mag-aas, mag-uusga. I guess, rest my case. Maraming salamat. Maraming salamat. Dito tayo ngayon kay Nervin. Ngayon, magiging launch ako ngayon dito. Sino yung nananais na ang bansa ay masakop ng bansang kanilang kalyado? Ang alawang tanong,
sino yung politiko na nais na mapabansa ang gobyerno or specific, sino yung nananais na pababain o ibansa ang Pangulo, siya maupo. Pangatlo, sino yung maraming kaalyado na ila ay umaakop ang mga apostol, mga disipulo, or mga apologists. Oh. Sa Senado pa lang, ang dami na niya mga apostoles, ang dami niya na mga disipulos. Oh, Dalawa. sino yun? Dalawa. Oh, sino? Si Bato, tsaka si Cayetano. Si Bato, sinabi, Hindi. Holy Spirit, di ba? Kawatano. Si Cayetano. Sino dyan? Kayo pang isa. Sino yung nadudulot ng division sa bansa? Anong walang diskwento? Tendero na lang. Sino yung nakikipag-alyansa? Sige, ay ano yung bansang sinasabi mo mananakop? China. Sino? Di ba madutayap Ha? Ano, mga kaloyan, di ba madutayap Sino yung nadudulot ng chaos, ng division, sedition, at ang dami ng mga ng mga illegal acts na kanila ginawa. Isa na dyan yung pambabanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ng speaker. Isa sa kanyang apostoles na uwing pamandig kapatid ng Pangulo, ewan ko niya kapatid. O baka naman yung kapatid niya o yung lumabas ng 2020 na ang nasa ni Onay kapatid ni Robby Padilla. Na amalaunan nakulong dahil sa habot sa mga isa na dyan yung sa Opt-Amet Law. Baka yun niya kapatid. Ano, Amy? Yung mo kapatid? At nanais mo na si Speaker Valdez papalitan, ha? Ba't ganon? Kaya, ngayon, kung sino, kung sino namumuli no other than Madut Bakit? Sa PBBM, kung talaga namumuli siya, dapat naialam na siya sa impeachment. Correct. Ngayon, yung sa pag-ahuling Digong, inuuwi si BBM, sino pa na yung nakal ng aso nung panahong member ka ng ICC Pilipinas? Di ba mga paminano na at mayroong ang isa sa Alianes? O ba't sinisisi? Ba't si BBM ang sinisisi? Bakit? Umalis sa Italiano, sa Sicilia, Eki. Bakit? Yan tayo mga DDS Ano yung sinasabi sa inyo? Gamitin nyo logic and thinking ninyo. Yung ninyo, yung analytical thinking nyo. Alam mo, Nervin, mahilig sila sa anal. Huwag kang magtaka, mahilig sila sa anal. Nervin, I think they're hopeless. They're sold out because sold out talaga sa kanila. Sold out sila. Wag po tenga. Paniwalaan naman yung antimano paniniwalaan nyo yung nainig. Magsanis kayo, mag-verify kayo. Kung di kayo marunong, magsabi kayo sa mga anak nyo o di kayo sa mga kapatid ninyo. Anong yun nyo? O ba yun? Or fake news na ba yung nainig ninyo? Hindi antimano, kaiingyan ninyo yung mga nainig ninyo. Ito yung simpleng tips ko lamang. Sige, sabihin ko na nababala sa akin pero naiinis ako sa inyo. Kasi antimano, ang bilis ninyo paniwalaan. Ang bilis ninyo maniwala. Hindi nyo na gamitan ng logic and thinking mag-estimate. Yun lang. Okay, Brother Trunks. Sandali lang, bago ka sumagot. Sandali lang. Bago ka sumagot. Sandali lang. Meron ako nakalimutan na This program is brought to you by
Nothing beats a jet Ano yun, kuya? Right now from Manila to West Philippine Sea by jet ski. Get a limited order Ano yan? Chinese vessels and bring you to The Hague by the ICC. Yung kay Vice Ano yun, ganda. kuya Bagdit? Sa concert Ano yan? ni Regine. Bas Sa concert ni Regine yan. Sa concert ni Regine. Kay Vice ganda. Hintay na kaya ipagkasalan ng gratis sa mga DDS. Ayan. Inunahan na kita, brother, para hindi ka na magpagod. Salamat, brother. Ipasok mo ang lahat. Ayan, so ayan, nakita nyo, kung gusto niyo yung mag-holiday, no, ay tawagan nyo lang yung jet ski holiday. Gamitin nyo yung code na trunks at magkakaroon kayo ng 20% discount sa inyong biyahe papuntang West Philippine Sea at The Hague. So, stopover sa Gaza International Airport. Yan. Maraming salamat. Sagot ka na. Well, Ito sino pa. ang namumulot ka? No. Ang question ko dyan, parehas naman yan sila lahat. Lahat ng mga nandyan, mga politiko yan. So they are all namumulitika. Ang tanong dyan, sino ang namumulitika ng mabuti at sino ang masamang politiko? Because PBBM is also, namumulitika rin yan si PBBM. If he is doing the state visit, that is also pamumulitika. You are Fast in manner. Fast in no, manner. you are kung mo geopolitics. Tama din. Tama. Ang tanong is, who is the bad politician and who is the good politician? Okay. No. The good politician, yung pamumulitika niya para sa ikabubuti ng kanyang bansa, ng kanyang nasasakupan. Yes. Who is not promoting yung Chaos. pangsariling interest lamang niya. Yung Tama, kanyang tama. agenda. Yung masamang politiko, no, yung masamang pamumulitika, yan yung mga puro panira, kung matanggap lang Sa China, Escademia. tapos may mga misteryong itinatago sa kanilang mga Pandora's box. So they are all politicians. We have to accept that. So, lahat ng tumatakbo ng mga yan, lahat ng nasa gobyerno na yan, they are all politicians. Why? Pagdating naman ng eleksyon, namumulitika yung they are nangangampanya. But dapat we have to distinguish kung sino sa kanila ang masamang politiko or masamang namumulitika at mga mabuting pamuno. PBBM has been doing good politics ever since na nag-upo siya. Hindi nga niya sinasagot si Duterte, si Digong sa mga patutsada niya. Yes. Ang itinatapon sa kanya lahat ay puro lahat bad politics, bad propaganda. But because he is more focused on good politics, no, yung pag-promote, no, pag-ayos ng ating gobyerno, ng ating ekonomiya. No, ang mas pinapaboran ni PBBM ay yung mapaayos yung lagay ng ating mga kababayan. And that's what you call good politics. No? Itong sinasara, ito yung matatawag mo mga trapo. Very bad politicians. Wala pa ako may nakitang pamilya o politiko na kasing sama ng marami tayong nakilalang mga trapo. No? We have pagdaanan na natin yung mga Caracas na tulad din na GMA, Di Venecia, no? Yung mga Dilawan pa na mga iba, no? But not compare sa mga Duterte ngayon, sobrang sama ng mga politician ito. Bad politics ang ginagamit. Bad politics. So bad that they even have to connive with other countries, no? Yes. Para maisulong nila yung kanilang personal agenda. Ano ba nakikita nyo ngayon sa ginagawa nila? Wala mas na ginagawa ngayon para sa ikabubuti ng bansa. Yes, pumupuna sila. But are they offering solutions? No. None. Yung pamumuna nila kasama doon yung personal attacks ad hominem. Yeah. May nakita ka bang DDS na nagbibigay ng solusyon? Wala, puro paninira. Paninira sa gobyerno. Sa first family, pulburon issue na hindi pa rin natapos-tapos pero hanggang ngayon hindi rin naman nila mapatunayan. The worst political family na ako para sa akin to, iwan ko sa inyo, but
para sa akin, ito ang the worst political family na aking na experience. No? Sa lahat ng political dynasty, I think this is the worst and this is the most dangerous one. They are not afraid. Hindi sila takot na sirain ka, patayin ka sa harap ng maraming tao, sa harap ng mga Pilipino. And they would even be proud of it. Ipagmamalaki pa nila. No? Tulad ng nangyari doon sa kanilang war on drugs. No, anong sabi? Pag ako bumalik, kung hindi pa nahuli si Digong nung sa The Hague, dodoblihin ko. I will double it. Sabi niya. Alala niyo yan? Nagmamalaki nila. So yan yung problema dyan. No? They are all politicians but we have to, ang importante sa ating mga Pilipino, dapat alamin natin kung sino ang mga mabubuting politiko at sino ang mga masasama. Oo, yeah. Pag magawa natin yon, then we can choose wisely pagdating sa election. Kaso natatabunan tayo ng noodles at sardinas, minsan nawawala yung ating... May bigas naman kahit papano. Ayan lang. Money. Yan yung problema dyan. Pera. Soldi. Okay. So it's more like, ang nakikita ko, most of the Filipino, ang kanilang hangad na umunlad ang Pilipinas ay para sa tingin ko lang parang bukang bibig na lang sa iba. Kasi pagdating sa if they want it to put it into action, hindi mangyayari yan kasi they are still supporting those bad politicians, bad political families, bad political dynasties. Kaya kung sa akin lang bago matapos ang lahat, sana yung political dynasty bill na yan. I don't mind, masagasaan man yung pamilyang Marcos, masagasaan man yung pamilyang dyan naman. Ang importante, may pasa na yan para matapos na yung mga political dynasty na yan. Ayan. Brought to you by Jetski Holidays. Maraming salamat sa Jetski Holidays. Actually, regarding sa pulit-pulit dynasty niyan, mga boss, ang huling ang bola yata nasa Kongreso na muli, sabi ng Korte Suprema. You have to define now what the term of political dynasty. Matagal na yan. Kasi ang Korte Suprema, wala namang magagawa dyan kung hindi gagawin ng Congress. They have to define these things. Even the late Miriam Defensor Santiago already filed 4 bills para dyan sa anti-political dynasty bill. Hindi nakaabot sa second reading. Na-archive. Cayetano have tried 3 times also. Pero may nangyari ba? Wala Impact nga. Ba't kasama yung kapatid niya? Ang problema kasi dyan, brother, BT, no. May mga pagkakaiba kasi dyan. Let's say, yung bill na final ni Miriam Defensor Santiago, we can say na ito ay sincere, tagos sa puso, yung kanyang layunin na maipasa itong anti-political dynasty bill. Baka yung kay Cayetano, nagpasa lang siya para lamang sabihin ng tao na may pakita sa tao na may ginagawa siya. Tao. Ito. Ay. Okay. Makitang taong clubbing na yan. Sa akin naman, dito sa katanungan, sino ang tunay na namumulitika? Because yan yung panlaban nila ngayon sa administrasyon. They are just politicizing the programs. They are just politicizing the projects. They are politicizing. They are against Sara because for 2028. Damn. Di ba? Yun naman sabi ko, damn. Sino ba unang bumanat? Sino ba unang bumibirida? Sino ba pumupunta sa ibang bansa para lang sirain ang gobyerno? Destroying the president, destroying the administration. No? What we are doing here right now, we are namumulitika rin tayo kasi ina-advertise natin, propaganda natin yung mga ginagawa ni PBBM. Yes, but the president is politicizing positively. Positive. Dalawa lang yan Positive and negative. Positive, nakakatulong. Negative, nakakasira. Yes. Sino ang gumagawa ngayon na nakakasira? Is BBM na gumagawa ba siya para ibagsak ang Pilipinas? Si BBM ba namumulitika para mamatay ang kapwa Pilipino? No. Nakita nyo ba na pinahintulutan ni BBM na mamatay ang isang Pilipino? Wala. Sa ibang bansa.
Noon. Nagdagdag ang presidente ng 60 lawyers, international lawyers for the benefit of the migrant workers and the OFWs. Pamumuliti kayo? Yes, positive. Positibo. Pagpunta niya sa iba't ibang bayan, kahit gustong pumunta ni presidente sa ibang bansa, kung ayaw naman ng mga leader, may magagawa pa ba si BBM? Why they are inviting the president? Because they believe, naniniwala sila dun sa gitkaan ng presidente. That is politicizing. Yes. Totoo yun. Yung mga ginagawa ng mga Duterte, I have to compare. Magkukumpara ko kasi hindi natin makikita yung halaga ng isang tao kung hindi natin papakitaan ng negatibo. Mamumutawi lang ang positibo kung hindi natin ihahambing sa negatibo. Yung ginagawa ng mga Duterte, paghahamon, pagmumura, pagsisinungaling. Bakit kailangan Pananakit din. Paggawa ng fake news. Ano na itulong ng paggawa mo ng fake news sa pagsira mo sa presidency sa kapwa ko Pilipino? Is there any benefits? Wala. Ito, sino ang unang nangangampanya? Who is telling to the people, I will run on 2028, she will run on 2028, support her in 2028. By all means, palitan natin ang presidente. Hayaan mo na ako maging presidente. Hayaan mo nang si Sara Duterte ang tumalit. What will you call that? Is it abiding or following the Constitution? Asking the president to step down on your behalf? Noon. Nakita ninyo rito ha? Nakita ninyo kung paano tayo lokohin ha? Paano tayo hulmahin ng maling paniniwala? Politicizing. Iisang katagayan, brothers. Iisang kataga. Iisang salita. Pero napaka-delikado sa lahat. Ngayon, kung maririnig mo si Baste at ikaw ay DDS, putang ina, namumuliti ka talaga si BBM. Tanga siya. Ibig sabihin, noong inutusan ni Digong na papatayin ng mga adik kahit hindi pa napatunayang adik, that is pamumuliti ka, right? Mismo. Pamumuliti ka. Ngayon, ihahambing natin ngayon. Mukha administrasyon ni Digong, wala pa yung mukha ni Sara Duterte rito ha. Mukha ni Digong at mukha administrasyon ni BBM. Alin ang mas maganda? Hindi. Huwag kayong sumagot. Sumagot kayo sa konsensya nyo. Kasi sigurado hindi nyo malulukuhin konsensya nyo eh. Diba? Kayo mga nanonood, kayo ang sumagot ngayon. Alin ang mas maganda? Ipasok nyo ngayon ang mukha. Diba? Nakikita nyo, nabivisualize nyo, mukha ni Digong, mukha ni BBM. Bigla nyo ipapasok ang mukha ni Sara. Imagine mo yung mga paninira ni Sara ngayon sa international at sa lahat na ginagawa ng interview. Paano yan makakatulong si Sara sa Pilipinas kung ganyan pa rin ang gagawin niya pag siya ay presidente na? Are you panghuling question. Are you going to gamble? That only chance that you have para makatulong sa bansa, isusugal mo pa ba yan kay Sara? Ha? Never. Yan yung mga katanungan ngayon eh. Why should I? Kaya ko hinulit yung question na to kasi although I'm very thankful kasi maraming nagbabago ang isip. Marami ang pumupunta sa good side and better side. I salute them. Ito yung challenge ngayon. Doon sa ilang porsyento na nananatili doon sa ground. Masama si BBM. Pinagsamantalahan niya si Digong. Ginamit niya ang kanyang pwersa para ma-eliminate si Digong. We have to bear in our mind. Digong is nothing to go. Hindi na siya pwede makakuha ng national positions. Wala na siyang kakayahan, wala na siyang lakas. So ang kailangan ginagawa na lang ni Digong based on personal opinion is to transfer that power to whoever he choose. Sara. Hindi naman niya binipili si Sara. Sara is nagbubuluntary siya para kanyang sarili. Sino may gusto si Sara na maging presidente? Mga kaalyado niya mga politiko. China. But do you think yung mga kaalyadong politiko na yan ni Sara, are they not going to turn back on her on the next days? Come on. Politics is a business. And
Different Yes. today, economy tomorrow. Politics is a business. Hindi kung ikaw ay matilinong politiko, kung ikaw ay matalinong negosyante, hindi ka mamamuhunan sa isang alam mong delikadong pamuhunan. Ah, Ha? Ako, bakit gusto ko, Sara, dalang marami negosyo sa Pilipinas, kami mga inchik. Do, do you think na biyayaan lahat ng incheck? O yung mga kaalyadong inchik lamang? Tanong ko sa inyo, ito pinakamalupit kong tanong sa inyo. Where is Dennis Oy? Yun. Nowhere Where to the be fuck is Dennis Uy? Son Dennis of a Oy, bitch. Dito. Dennis Oy ang Dito. pinakaaso. Si Dennis Oy ang pinakanamuhunan kung sa mga namuhunan. Where is he? Bakit siya na-slash at itinapon ng mga Duterte? Wala na sila Di ba siya yung asawa ni General Mercado? Ha? Dennis Trillo? Dennis Ay, Trillo sino po yun? yung Boss Trunks. Ay, Dennis Trillo. intriga ka. Dennis Trillo, Dennis Uy. Tatanong lang din. Yun lang. Yun lang. Ay, nga pala, Ayo. meron akong announcement. Yung hinahanap nyo sa akin video na yung scandal ng OFW Hong Kong, nandyan na sa Facebook ko. Panuorin nyo na lang. Ito lang, may Kayo- lang ako. May dagdag lang ako. Alam niyo ba bakit marami ngayon yung pumuprotekta kay Sara? Kasi ayaw nila sa kulang yung mga impormasyon. Yung mga pamilya ng Duterte sa mga kurap. Oh. Hindi sila pwedeng dumikit kay PBBM. Mahuhuli sila doon. Lalo na't nag-announce naman si PBBM sa zona niya